Balita ko meron daw nagpapasikat ngayon at naggagaling-galingan na out of nowhere gustong paimbestigahan daw yung nangyari noong 2019 SEA Games. Grabe talaga itong mga taon to, no? Pakitulungan nga ako kung sino tong naggagaling-galingan na ito. At gusto atang ma-distract o mawala sa focus ang ating mga senator judges, no, sa kanilang trabahong ginagawa dyan nga sa ongoing na impeachment trial ni VP Sara Duterte. At parang gusto nilang mangyari siguro ma-pressure at matakot itong si Senator Alan Peter Cayetano, dahil nga si Senator Alan Cayetano ang may hawak ng 2019 SEA Games. Imagine niyo mga kanoypi, sa tinagal-tagal ng panahon, bakit ngayon lang nila naisipan na paimbestigahan yan? Bakit hindi 2 years, 3 years o 5 years ago? Bakit ngayon lang? At bakit ngayon pa na talagang may nangyayaring impeachment trial? Dahil ba gusto nilang mabawasan ang mga senator judges na alam nila na boboto para sa katotohanan at talagang titingnan ng ebidensya, boboto based on evidences at hindi para lang pumabor sa administrasyong bangag na ito? Yan ang nakikitang dahilan ko bilang isang Pilipinong nagmamasid din sa mga pangyayari ngayon At hindi nyo na kailangan maging matalino para malamang lantaran na talaga ang kanilang panggigipit, no? Ang administrasyong bangag na ito talagang gustong i-silence ang mga kritiko ng administrasyong to. At akala nila magagawa nila sa paraang yan yung babawasan nila ang bilang ng mga bobotong senador. Kita nyo, naipakulong na si Senator Marcoleta, Jingo Estrada, wala na rin si Revilla. At ngayon gusto nila atang matanggal si Senator Alan Peter Cayetano dahil nga alam nilang si Senator Alan Peter Cayetano ay isa sa mga pinakamagaling na abogado dyan sa mga senador dyan. At gusto nila mangyari, magka-leche-leche na ang proceeding siguro at talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Yun naman talaga ang patutunguhan ng kanilang mga motibo, di ba? At sa tingin ko hindi magsasucceed yan dahil alam ng mga Pilipino ngayon kung ano talaga ang mga nagawang mabuti at mga magagandang proyekto ng ating Tatay Digong noon. Pag-usapan natin yung SEA Games na talaga pinagpipilitan ng mga ito. Talagang biglang parang bulalang, no, naisipan nila iimbestigahan daw ngayon. Imbis na ang pinaiimbestigahan yung mga milyong-milyon, bilyong-bilyong anomalya nangyayari sa paligid, sa mga syudad, sa mga probinsya, no? Sa lugar ko pa lang dyan sa Makati, sa Guadalupe, may tumatakbo dyan dati sa kapitan, 12 million pesos ang ginagastos sa kampanya Ba't hindi nyo pa imbestigahan yung mga ganyan, yung mga cat's eye na ginagamit na tumitriple presyo, quadruple, no? Yung mga papintura sa barangay halls, yung mga paggawa ng kalsada na over expensive, di ba? Ito, 2019 SEA Games. Ano bang gusto nyong ipamukha sa publiko na pangit ang naging SEA Games noong 2019? Samantalang ang SEA Games noong 2019 nung panahon ni Pangulong Duterte, ang pinakamaganda at pinaka-successful na SEA Games sa kasaysayan ng Southeast Asia. At sa lahat ng palaro, yung talagang pinaka-successful, masasabi ko. Imagine niyo nung panahon na yun, nakakuha tayo ng pinakamaraming gold medals. 149 medals ang nakuha natin. Ginto. At kumpara nung 2005 na 113 lang. At ang total na nakuha nating medalya noon ay 387 kumpara nung 2005 na 291 lang. At higit pa dyan, no? Ang ating mga facilities noon ay naging world class din dahil nga naipatayo noon ng New Clark City. At talagang hinangaan tayo ng mga banyaga dahil world class nga ang mga pinagganapan ng mga palaro noon. Hindi katulad nung 2005 na hiniram lang sa mga iba't ibang probinsya at doon lang sa Rizal Memorial Sports Complex ginanap yung mga palaro. So kitang-kita napakalayo talaga nung huling SEA Games at nung naging SEA Games nung panahon ni Tatay Digong. Kaya masasabi ko talaga na ibang-iba talaga magmahal ang ating Tatay Digong noon. Hindi lang sa sambayan ng Pilipino kundi pati na rin sa ating mga athletes, no, sa mga atletang Pinoy. Talagang naalagaan niyang mabuti dahil nga tayo ang naging overall champion. Hindi pa ba sapat na resibo yan? Di ba? So wala kayong maibabato, kayong mga bayarang loyalist ng vlogger, lalo na itong si Haring Becky na mapuro lang utak. At itong administrasyong bangag na ito na puro paghahanap ng maliliit na butas na tila nagiging fishing expedition na, no? Yung kumbaga sa isang malawak na karagatan, naghahanap sila ng samut-saring maliliit na butas para
may makitang kamalian, pero wala naman sila makita talaga na valid na kamalian ni Tatay Digong. Kaya nagmumukha lang sila mga tulonggis talaga at talagang yung tinatawag natin na desperado na, no? Dahil nga hindi nila kaya mapatunayan dyan sa impeachment trial na masamang tao si VP Sara, no? Balay-balentong ang mga testimonya. Gusto nila ngayon yan, magfi-fishing expedition sila, uungkatin yung mga matatagal na mga pangyayari o mga issue, no? Isa na nga yung 2019 SEA Games dyan, di ba? Sige, let's bring it on. Imbestigahan nyo ng imbestigahan lahat na makita nyo nung panahon ni Tatay Duterte. Nang sa ganun malaman nyo lalo at malaman ng sambayan ng Pilipino kung gaano kagaling at efficient ang gobyerno at ang pamamahala ni Tatay Digong noon kumpara sa malainutil na gobyerno ngayon, ha? Kaya yan, lagi ko lang kayong nire-remind mga Kanoypi na kayo ay maging makabayan at nang sa ganun ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano tayo? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon sa yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.